Kumusta kayong lahat? Maligayang pagdating sa alab ng kaalaman. Sa ating kwento ngayon, tuklasin natin ang isang mahalagang aral tungkol sa halaga ng oras, kaya't makinig tayo at manatili hanggang sa katapusan. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may isang batang lalaki na nagngangalang Juan. Sikat siya sa kanyang katamaran at kawalan ng ambisyon, sa kabila ng patuloy na payo ng kanyang pamilya at mga kaibigan tungkol sa halaga ng oras at ang kahalagahan ng paggamit nito ng maayos. Hindi ito pinapansin ni Juan. Madalas siyang nagpapaliban ng gawain, inuubos ang oras sa walang kabuluhang mga aktibidad at wala siyang malinaw na plano para sa kanyang hinaharap. Araw-araw na natili si Juan sa kanyang ugali, habang ang iba sa baryo ay nagsisikap, tinutupad ang kanilang mga pangarap at patuloy na nagpapabuti sa kanilang sarili. Siya naman ay patuloy na nag-aaksaya ng oras sa panandaliang kasiyahan. Minsan, napapansin niyang napag-iiwanan na siya ng kanyang mga kaibigan, ngunit hindi niya magawang baguhin ang kanyang mga gawi dahil sa kanyang katamaran. Isang araw, kumalat ang balita tungkol sa pagdating ng isang matandang, matalino na nagngangalang Mr. Trupa. Siya ay kilala sa kanyang malalim na karunungan at sa kanyang kakayahang tumulong sa iba na malutas ang kanilang mga suliranin sa buhay. Nang marinig ito ni Juan, nagkaroon siya ng kaunting alinlangan. Dala ng munting pag-asa, nagpasya siyang humingi ng payo kay Mr. Trupa. Hindi niya alam na ang pagpupulong na ito ang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang araw na puno ng saya ang maliit na baryo ni Juan dahil sa pagdating ng isang matandang matalino na nagngangalang Mr. Trupa. Sikat siya sa kanyang malalim na karunungan at sa kanyang kakayahang tumulong sa mga tao na makahanap ng solusyon sa pinakamabibigat nilang suliranin sa buhay. Sabik na nagtipon ang mga taga-nayon upang makilala siya, umaasang makatatanggap ng mahahalagang payo. Di nagtagal, lumaganap ng malayo ang kanyang magandang reputasyon. Nang marinig ni Juan ang tungkol kay Mr. Trupa, nagising ang kanyang kagustuhan. Bagamat hindi pa siya kailanman naging seryoso sa pagbabago, hindi niya napigilang maakit sa mga kwento tungkol sa matandang matalino. Ang simpleng pag-uusisa ay nauwi sa matinding pagnanais na makahanap ng sagot sa mga alinlangan na matagal nang bumabagabag sa kanyang isipan. Nagtanong siya sa sarili, matutulungan kaya niya akong maunawaan ang halaga ng oras? Matapos ang mahabang pag-aalinlangan, sa wakas ay nagpasya si Juan na bisitahin si Mr. Trupa. Pagdating niya, nakita niya ang matandang pantas na kalmadong nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Taglay nito ang isang mapayapa at matalinong aura. Dahil sa paggalang, lumapit si Juan, yumuko at nagsabi, "Ginoo, narinig ko ang tungkol sa inyong karunungan at kung paano ninyo tinutulungan ang mga tao na hanapin ang tamang landas sa buhay. Pakiramdam ko ay inaaksaya ko lamang ang aking oras, ngunit hindi ko alam kung paano ito baguhin. Matutulungan po ba ninyo akong gamitin ang aking oras ng mas makabuluhan?" Tahimik na nakinig si Mr. Trupa, ngumiti at tumango bilang tanda ng kanyang pag-unawa. Walang sinabi. Kumuha siya ng isang maliit na hourglass mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Juan. Habang hawak ito ni Juan, humanga siya sa maselang pagkakagawa nito, ngunit hindi niya pa lubos na nauunawaan ang kahulugan nito. Ipinaliwanag ni Mr. Trupa, ang hourglass na ito ay kumakatawan sa oras. Ang bawat butil ng buhangin na bumabagsak ay sumisimbolo sa bawat mahalagang sandali ng iyong buhay. Isipin mo na sa tuwing ikaw ay nagpapaliban ng gawain o nag-aaksaya ng oras, isang butil lang nawawala, hindi na kailanman maibabalik. Matalim na tinitigan ni Juan ang patuloy na pagdaloy ng buhangin. Unti-unting nararamdaman ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Mr. Trupa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, tunay niyang pinag-isipan ang halaga ng oras. Hawak-hawak niya ang hourglass sa kanyang mga kamay. Pinagmamasdan ang bawat butil ng buhangin na dahan-dahang bumabagsak. Ramdam niya ang walang humpay na pag-usad ng oras, ngunit hindi pa rin niya lubusang nauunawaan ang tunay na kahulugan nito. Nakita ni Mr. Trupa ang malalim na pag-iisip sa mukha ni Juan. Ngumiti siya ng may kabaitan at nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Isipin mo na ang bawat butil ng buhangin
ay kumakatawan sa isang sandali ng iyong buhay. Sa tuwing ikaw ay nag-aalinlangan o nagsasayang ng oras, ang mga sandaling ito ay nawawala magpakailanman, hindi na kailanman maibabalik. Sa pagkarinig nito, unti-unting naunawaan ni Juan ang halaga ng bawat segundong lumilipas. Noon, inakala niyang marami pa siyang oras upang gawin ang lahat ng kanyang nais, ngunit hindi niya kailanman pinag-isipan kung gaano ito kabilis lumilipas. Hindi na hinintay ni Mr. Trupa ang anumang sagot at nagpatuloy. Ang oras ay isang napakahalagang regalo, ngunit hindi ito maaaring ipunin o ibalik. Ang bawat segundong lumilipas ay isang oportunidad. Maaari mong samantalahin o hayaan itong mawala. Kung patuloy mo itong sasayangin, darating ang araw na gigising ka na puno ng panghihinayang sa lahat ng nawala sa iyo. Parang isang matinding hampas ang mga salitang iyon kay Juan. Parang isang paggising mula sa matagal niyang pagkakatulog. Naalala niya ang napakaraming pagkakataong siya ay nagpaliban. Ang mga oras na hindi niya pinahalagahan ng pagkatuto at ang mga pagkakataong hindi niya ginamit upang mapaunlad ang sarili. Naisip niyang ang bawat nasayang na sandali ay isang pagkawalan na hindi na niya maibabalik. Sa lumalalim na damdamin nagtanong si Juan, kung ganoon ano po ang dapat kong gawin upang magbago? Paano ko mapapahalagahan ang oras at magamit ito ng wasto? Ang pagbabago ni Juan. Sa pakikinig sa mga turo ni Mr. Trupa, isang matinding determinasyon ang bumalot sa puso ni Juan. Napalalim ang kanyang pangunawa. Kung nais niyang baguhin ang sarili, kailangan niyang kumilos agad nang hindi na nag-aksaya pa ng oras. Sinimulan niyang planuhin kung paano niya babaguhin ang kanyang buhay. Una, inayos niya ang kanyang pang-araw-araw na schedule. Sa halip na gumising ng tanghali at magsayang ng oras sa walang kabuluhang gawain, nagtakda siya ng tiyak na oras upang simulan ang kanyang araw. Tuwing umaga, gumagawa siya ng listahan ng mahahalagang gawain na kailangang matapos sa buong maghapon. Natuto siyang unahin ang mga mahahalagang bagay at pagtuunan ng pansin ang bawat gawain ng may kaseryosohan at dedikasyon. Upang maiwasan ang mga abala, inalis ni Juan ang mga hindi kailangang gawi tulad ng labis na paglalaro ng laro o pag-upo ng walang ginagawa. Sa halip, inilaan niya ang kanyang oras sa pagbabasa ng mga libro, pagkatuto ng mga bagong kaalaman at pagpapahusay ng kanyang mga kakayahan. Unti-unti, naramdaman niyang may kontrol na siya sa kanyang oras at kasabay nito sa kanyang buhay. Ang bunga ng kanyang pagsisikap. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Juan ang malaking pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya tulad ng dati na laging nagpapaliban ng gawain. Sa halip, sinisigurado niyang natatapos ang kanyang mga gawain sa tamang oras. Ang mga hamong dati tila napakahirap, ngayon ay mas madali na para sa kanya dahil sa kanyang tiyaga at pagsisikap. Higit pa riyan, nadama niya ang bagong kapayapaan sa kanyang puso. Isang kasiguruhan na bawat sandali ay hindi nasasayang, kundi nagagamit sa mga makabuluhang bagay. Hindi nagtagal, ang pagbabago ni Juan ay hindi lang nakaapekto sa kanyang sarili, ngunit nagsilbi ring inspirasyon sa iba. Namangha ang mga taga-nayon sa kanyang paglago. Ang dating kilalang tamad at walang direksyon, ngayon ay isang masipag na binata na may malinaw na layunin, isang taong lubos ng pinapahalagahan ng oras. Nagsimula siyang makamit ang mga tagumpay na hindi niya akalaing posible noon. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya na ang tunay na halaga ng oras ay hindi lamang sa pagtatapos ng mga gawain, kundi sa kung paano ito nakatulong sa kanyang paglago, pag-unlad, at pagpapahalaga sa mahahalagang sandali ng buhay. Habang lumilipas ang panahon, lalong naging malinaw ang positibong pagbabago sa buhay ni Juan. Hindi lamang niya natupad ang kanyang mga personal na layunin, ngunit natutunan din niyang pahalagahan ang mga relasyon sa kanyang paligid. Noong nakaraan, madalas niyang balewalain ang oras at ginugol ito sa mga walang kabuluhang bagay. Ngunit ngayon, nauunawaan na niya na ang oras ay hindi lamang isang kasangkapan para sa tagumpay, kundi isang pagkakataon upang lumikha ng mahahalagang alaala kasama ang pamilya at mga kaibigan. Sinimulan ni Juan na maglaan ng mas maraming oras para sa kanyang mga mahal sa buhay,
Tinulungan niya ang kanyang mga magulang sa mga gawaing bahay. Nakipagkwentuhan sa kanyang mga lolo't lola at nagbahagi ng masasayang sandali kasama ang kanyang mga kaibigan. Maging ang mga simpleng bagay tulad ng pagsasalo-salo sa hapagkainan ng pamilya o isang tahimik na paglalakad kasama ang mga kaibigan. Naisip niya na ang tunay na halaga ng oras ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kanyang nagawa, kundi kung paano niya pinahalagahan ang bawat sandali ng kanyang buhay. Si Juan ay lumaki at naging isang responsableng tao. Hindi na siya ang dating tamad na binata, kundi isang huwaran para sa mas nakababatang henerasyon sa kanilang nayon. Nang siya ay tumanda, pinarangalan siya ng mga taga-nayon sa kanyang mga naging tagumpay. Ngunit para kay Juan, ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay ang matutunan kung paano gamitin ang oras ng may kabuluhan. Ngunit hindi siya huminto roon. Ipinamahagi niya ang kanyang kwento sa mga kabataan. Ikinuwento niya ang kanyang mga taong nasayang, ang kanyang kapalarang pagkikita kay Mr. Trupa, at ang napakahalagang aral na kanyang natutunan tungkol sa oras. Ang kanyang kwento ay kumalat sa malalayong lugar at naging inspirasyon sa maraming tao upang maunawaan na ang oras ang pinakamahalagang yaman na maaari nilang taglayin. Dahil kay Juan at sa aral ni Mr. Trupa, ang buong nayon ay nagbago. Nagsimulang mamuhay ang mga tao ng may layunin, pinapahalagahan ang bawat sandali, at nagtutulungan upang bumuo ng isang masigla at maunlad na komunidad. Si Juan, na minsang kilala bilang tamad at walang direksyon, ay naging isang matagumpay at iginagalang na tao sa kanilang komunidad. Hindi lang niya natupad ang kanyang mga pangarap, kundi naging inspirasyon din siya sa mas nakababatang henerasyon. Tinulungan niya silang maunawaan na bawat sandali ay mahalaga. Hinikayat niya silang itigil ang pagpapaliban. Bigyang prioridad ang mahahalagang gawain at gamitin ng tama ang oras na mayroon sila. Isang aral na palaging aalalahanin ng buong nayon. Ginugol ni Juan ang kanyang mga huling taon sa pakikipag-usap sa mga kabataan. Ibinabahagi ang kanyang kwento at tinutulungan silang maiwasan ang mga pagkakamaling minsan niyang nagawa. Sa kanyang kwento, naging malinaw ang isang katotohanan. Ang oras ay may kapangyarihang baguhin ang kapalaran ng isang tao. At sa tamang paggamit nito, maaaring mabuo ang isang buhay na puno ng layunin, tagumpay, at kasiyahan. Dahil kay Juan, nagsimula ring magbago ang mga taga-nayon. Natuto silang pamahalaan ang kanilang oras ng mas epektibo. Ginugol ito sa mahahalagang sandali kasama ang kanilang pamilya. Naghanap ng bagong kaalaman at nagsumikap para sa personal na pag-unlad. Unti-unting umunlad ang kanilang nayon. Naging isang masiglang komunidad na puno ng kasipagan at ambisyon. Paalala sa lahat na ang oras ay hindi naghihintay kaninuman. Dapat itong pahalagahan at gamitin ng wasto bago mahuli ang lahat. Ang oras ang pinakamahalagang yaman. Kung marunong kang gamitin ito ng wasto, maaari mong makamit ang anumang pangarap sa buhay. At sa kanyang kwento, maraming buhay ang nagbago at ang aral ng oras ay nanatiling buhay sa puso ng bawat nakarinig nito. Ang kwento ni Juan, isang walang hanggang paalala na ang oras ay hindi matutumbasan ng anumang yaman. Ang mga taong nagpapahalaga rito ay nagkakaroon ng isang makabuluhan at kasiyasyang buhay. Ang aral ni Juan tungkol sa oras ay patuloy na nabubuhay sa puso ng marami. Sa huli, ang nayon ay patuloy na umunlad at sumigla. Salamat sa napakahalagang aral tungkol sa tunay na halaga ng oras. Sana ay may napulot kang aral mula sa kwentong ito at magamit mo ito sa iyong sariling buhay. At tandaan, lagi kang bumangon at magpatuloy. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at ibahagi ito para mapanood din ng iba. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na tulad nito. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para sa mga bagong update. Maraming salamat po sa panonood.